At naganap na nga ang sinasabi nating napipintong pag-upo ni Boying Remulla. At like clockwork, hindi sila nagsayang ng panahon. Ikinasa na agad ang operasyon laban kay Sara Duterte. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Pag-usapan natin ang mga consequences nitong pagkakaupo ngayon ni Boying Remulla bilang ombudsman ng Pilipinas. Halos oras lamang ang pagitan pagkatapos na maitalaga si Boying Remulla bilang bagong ombudsman ay sinibak agad sa pwesto ang dating head ng security ni Sara Duterte na si Colonel Raymond Dante Lachica. At kasama na rin ang kanyang deputy commander na si Dennis Nolasco. Allegedly, bakit sila tinanggal? Yung kanilang involvement doon sa kaso ng plunder na i-file, hulaan nyo kung saan. Sa Office of the Ombudsman. At sino ang nagrekomenda ng filing na ito? Ito ay rekomendasyon ng House of Representatives na nag-iimbestiga di umano noon ng impeachment laban kay Sara Duterte. Aksidente ba lahat ito? Yung timing ba nito, yung kaganapan na ito, yung pagkaka-appoint kay Boying Remulla, yung pagtatanggal ng security group ni Sara Duterte, lahat ba ito ay aksidente? I don't think so. Sa ganito pong klase ng high-stakes politics, nothing is coincidental. Everything is deliberate, everything is planned. Nagmamadali ngayon sila na isakatuparan na kaagad ang mga plano nila. Sinabi ko na sa inyo, there is a plan why Boying Remulla was placed there as the ombudsman. The number one target is Sara Duterte. And they're putting these plans into motion right now. Kaya mapapasabak ng husto dito ang legal team ni Sara Duterte. But judging from the history of this administration, I think there is hope na lahat ng plano nila ay papalpak. This administration has been known for monumental failures. Tatandaan nyo, ang first failure nila, isang taon pagkatapos na manalo in 2023, ikinasa nila yung PI. Yung PI nila, ang People's Initiative, that blew up in their faces because bagamat itinatanggi nila ng itinatanggi ito sa investigasyon sa Senado, malinaw na lumabas na it was the House of Representatives through Speaker Romualdez who was behind it all. At nung hindi umubra ito, nag-switch naman sila ng strategiya, and that is to go after Sara Duterte because kung hindi may papatupad yung pag-i-extend ng termino ni Bongbong, ang kailangan nila ngayon ay i-prevent si Sara Duterte na siya naman ang papalit kay Bongbong. At the only way they can do that is that to have her replaced. So they operated on Sara Duterte in a magnitude na kapareho ng pag-ooperate noon ng Liberal Party laban kay Jejomar Binay nung bago maghalalan noong 2016, na kung saan dati ay nangunguna si Binay sa survey. So he became the target of this character assassination. At nagtagumpay naman because bumulusok ang popularidad ni Binay, but out came Rodrigo Duterte. And that was totally unexpected. It came out of left field, ika nga. At hindi inasahan ito ng administration. At itong administration na to tried to do the same. At first, they filed an impeachment case against Sara Duterte. And then later on, they took away si Digong, si President Digong, dinala sa Hague, hoping that it will weaken the opposition. But again, it failed. It did exactly the opposite. Kabaliktaran ang nangyari. Nagalit ang mga mamamayan at ang mga hindi nagsipanalo, yung mga kandidato ng palasyo. At yung kanilang impeachment kay Sara Duterte,
pumalpak din. Dahil wala na nga silang bilang sa Senado, and even though they tried their best, napigilan naman sila ng Supreme Court from continuing with this haphazard and politically, seriously, and unconstitutionally prepared complaint. So it failed again. At ngayon, nabubunyag na itong mga flood control, mga katiwalian, and gawa na naman sila ng panibagong taktika para naman iligaw na naman yung mga taong bayan sa kung ano talaga ang nangyayari. I'm so disappointed with the national media right now, the mainstream media, na pinapanood ko yung mga balita, even Rappler. And Rappler came up with a report, pero ang nire-report nila ay yung panahon ni Rodrigo Duterte at yung mga kontrata ng mga diskaya. Sinasabi na dito kumita ng pera, maraming kontrata yung mga diskaya sa panahon ni Duterte, pero wala silang sinasabi na kung merong mga proyekto dyan na ghost projects or mga substandard na projects or na-reject na mga project. At sa matter of fact, yung mga rejected projects sa mga diskaya, naging dahilan ng pagkakasuspende ng isa sa mga kumpanya niyan. Pero napakarami kasi nilang kumpanya. At even ang Pink, ang Dilaw, lahat sila ang naratibo, Duterte, Duterte. It's all about 2016 up to 2022. Nobody's talking about 2022 up to 2025. Kayong lahat ng baha ay naririto na. Sa panahon na ito ng 2022-2025, ghost projects, substandard projects, billions and billions of pesos of kickback. Pero walang silang pinag-uusapan kundi ang mga Duterte. This is an orchestrated plan. The entire machinery of government is working against the Dutertes, including the media. At yan ang napakahirap dito sa sitwasyon ng ating bansa ngayon kasi pati ang mga institusyon ng hudikatura na dapat ay kasama dito ang Office of the Ombudsman ngayon, nakikita natin, gagamitin na rin ito sa pamumulitika, hindi sa paghahanap ng katarungan o ng katotohanan. Hanggang saan babalikatin ni Juan de la Cruz ang ganitong klase ng injustice sa ating lipunan? Parang ang buong gobyerno ay nag-ooperate upang labanan ang mga mamamayan at proteksyonan ang interes ng mga magnanakaw dito sa ating bayan. Meron po tayong magagawa, pero limitado ang ating kapangyarihan. Subalit ang maliliit na mga taong kagaya natin, pag pinagsama-sama mo at pinagbuklod-buklod, ang tinig natin ay magiging mas malakas sa tinig nila. Kaya lagi ko yung in-encourage, lagi kayong mag-engage, lagi kayong mag-participate, at lagi kayong mag-aral sapagkat mahirap makialam ng taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.